Yon, magandang araw po sa inyong lahat muli mga tol. Ngayon po ay August 3, 2025. Update po tayo dito po sa impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. At kaugnay nga po niyan, ito pong naging dahilan sa paniniwala po ng napakaraming Pilipino kung bakit po nagka-delay-delay ang proseso laban kay Sara Duterte na walang iba kung hindi si Chis Escudero ay binanatan po ng isang dating propesor sa University of the Philippines. Although medyo late po itong ating reaction sapagkat ang graduation po ng University of the Philippines ay nangyari, I believe 4 or 5 days ago. Pero naging viral po talaga ito sa kasalukuyan at marami na rin pong mga nagtalakay na mga content creators tungkol po dito. Ano po ba ang meron sa mga sinambit ng dating propesor ng University of the Philippines? Ito po ay nangyari sa isang graduation ceremony kung saan siya po ay ang guest and honor speaker, no? Guest and honor speaker, tama ba? ng nabanggit po na universidad. Pakinggan po muna natin ang balita, okay? Ito po ang balita. Guest of honor and the speaker. Hindi ko ako maka-move on dun, ha? Pinasaringan ng isang dating propesor ng University of the Philippines, si Senate President Chis Escudero, kaugnay sa patuloy na issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binanatan din niya ang mga tila pagsisisi pa sa mga bumabalangka sa konstitusyon. Sabi ni Laid Suruel, keynote speaker. O sige. Dahil sa hindi umano malinaw na pagbibigay ng kahulugan nito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Galide ng Abante Radio. Sa harap ng higit 1,200 na mga nagsipagtapos, inatotsadahan ni UP Professor Emeritus Maria Serena Diokno sa kanyang talumpati sa ika-116 na commencement exercise ng University of the Philippines, Manila, si Senate President Chis Escudero. UP Professor Emeritus. Retired na po ito. Parang si Professor Clarita Carlos, ano? Bagamat hindi na siya nagtuturo ngayon, malamang sa malamang napakataas pa rin ang respeto ng mga taga-Universidad ng Pilipinas dito po sa, ayon nga po sa inyo, keynote speaker ng graduation na po iyan ng University of the Philippines. May kinalaman ito sa pamumuno ni Escudero sa impeachment court at ang mga naging desisyon niya noong isinampa sa Senado ang Articles of Impeachment, partikular ang interpretasyon sa katagang forthwith. Ano ang silbi ng utak? Siyempre, panoorin natin yung mismong kabuuan, ano? Or excerpt or yung snippet ng talumpati po na ito. Yan po ay naka-upload sa YouTube channel ng University of the Philippines na meron pong 14,900 subscribers. At ito po ay na-upload noong July 30, 2025. Meron pong titulo ito, Sumablay sa UP. Maria Serena I. Diokno, UP Manila Commencement Speaker 2025. Basahin ko lamang po yung detalye dito, no? Positions do not confer honor. You bring honor to the position. Professor Emeritus Maria Serena I. Diokno, former chair of the National Historical Commission of the Philippines, addressed the class of 2025 at the University of the Philippines, Manila's 116th commencement exercises on July 22 pa pala ito, mga tol. Pero nai-upload lamang noong July 30 at nabalita noong nakaraang araw o kagabi. Diokno urged the graduates to embody UP's ideals of honor, excellence, and service, not as mere words but through action. Nauna pa pala ito, by the way, sa naging desisyon po ng Korte Suprema. Siguro kung nauna yung desisyon ng Korte Suprema, baka nadagdag niya pa yung sa kanyang talumpati. What use are intellect and talent, she asked. Okay, pakinggan na po natin yung kabuuan po nito pong talumpati ni Professor Maria Serena I. Diokno. Ang tanong ay, ano ang ninanais ninyo maging saligan, gabay at tanglaw na siyang tutuhog sa lahat ng aspeto ng inyong buhay? Para sa UP, ito ay karangalan, kahusayan, at paglilingkod. Una sa lahat, ang bawat isa, honor, excellence, service, ay dapat patunayan sa pamamagitan lalo na ng gawa. Ang karangalan halimbawa ay hindi nanggagaling sa katungkulan. Kahit paman, your honor ang tawag sa nakaupo sa poder. Boom! Ang daming tatamaan actually dito eh. Hindi lang naman si Senate President Chis Escudero. Siyempre, kanya-kanyang paniniwala lamang po yan. Pero tayo,
bias tayo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pag tinawag na Your Honor or Your Excellency, talagang yun ang tingin natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero pag ang pinag-usapan po natin ay si Vice President Sara Duterte at kapag ka tinawag sang Your Honor, parang nakakatawa, no? At malamang, isa rin ito sa mga tatamaan dito sa talumpati ni Professor Diokno. Sa totoo, marami sa binabating Your Honor ay wala talagang honor. Wow. Honor is not built into the position. We all know that appointments and elections to office do not always yield the best or the most appropriately able. Tama, ano? Putol-putulin lang natin, singit-singit tayo. Kasalanan din naman kasi nating mga butante. Aaminin nyo ba sa sarili ninyo na bobotante? Meron nag-comment kanina dyan, nadidismaya siya kasi dito sa Pilipinas, ang daming mga bobotante. At ako, inaamin ko, no, one way or another, nagiging bobotante ako sa nakalipas po na panahon. Yung pagboto ko lamang kay Robin Padilla, isang malaking kabobotantehan po yun. Naalala ko tuloy yung manonood natin dati na hindi naman nanonood sa atin madalas, yung mood covers. Talagang nagtatalo pa kami noon sa live stream kasi talagang ayaw na ayaw niya kay Robin Padilla. Dahil unit team si Robin Padilla, pikit mata akong nagtatanggol kay Robin Padilla. Kabubuhan pala yung ginawa ko. At yung pangyayari naman ng paghalal sa ating kasalukuyang Vice Presidente, hindi man kabubuhan kasi sino naman ang mag-aakala na ang isang abogada. Tapos later on makikilala natin na ganun pala ang kanyang kakayahan, pag-uugali. Binoto natin. Ang tinutukoy ko walang iba kung hindi yung subject ng impeachment complaint, si Vice President Sara Duterte. Pero kung hindi kabubuhan ang ginawa ko, yun po ay isang malaking katangahan. Kasi dapat naging cautious na ako na hindi porket kakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat mas tiningnan natin ano ba yung ginawa talaga ng mga Duterte sa nakalipas na panahon. Ano ba ang pagkakakilala ng tao sa mga Duterte. Pero hindi ko po tiningnan yon, kaya po masasabi ko sa aking sarili na ako po'y tanga. Tanga din ba kayo? Tuloy po tayo dito. Asar na asar yung mga DD shit sa akin pag sinasabi kong ako'y tanga sapagkat binoto ko si Sara Duterte. Magko-comment pa sa Facebook page ko kasi doon naka-upload yung reels ko na yun eh. Nasabihin nila, ikaw lang ang tanga. Kaya ang sabi ko sa kanila, huwag kayong manonood sa isang tanga. So the position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. And this applies to UP as well as to our country and every aspect of our lives. Pangalawa, hindi pwedeng pumili ng isa lamang sa tatlo. Type ko service, hindi ang excellence. Hindi pwede yan. Ang ating pamantayan sa UP ay all or nothing. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Alam mo, Senate President Jesus Escudero, bagamat hindi ka pinangalanan dito ni Professor Diokno, alam naman ng lahat kung sino po yung tinutukoy niya. At definitely, talagang napakatalino mo. Si Senate President Jesus Escudero ay kahanga-hanga po ang katalinuhan nito. Whether we like him or not, talagang napakatalino ni Jesus Escudero. Pero ang problema, yung katalinuhan niya ba, merong prinsipyo? Kayo na po ang sumagot. Imagine, isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin Oy, maraming salamat, Tomon, sa iyo pong membership. Maraming salamat po dyan. ng nanunungkulan sa Senado, UP graduate, at binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas, o dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Batch 2025. Hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampolitika, sa Alam niyo yung pansariling ambisyon na yan, may mga chismis dyan eh. I do not know kung tama yung pagkakaalala ko. Singit natin ito. Antonio Montalban. Meron siyang panulat kaugnay po ng naging desisyon ng Korte Suprema kamakailan noong July 25
2025. At bago po sa desisyon na yan, may post itong si Antonio Montalban noong July 24, 2025, the day before ng isa sa pinaka-nakakalungkot na pangyayari sa kasaysayan o desisyon ng Korte Suprema. Basahin ko po ito. There will be no more impeachment trial. A Supreme Court insider relayed this news. The reason why Escudero redefined forthwith and stalled the trial is because the Supreme Court anytime now will release its decision declaring the impeachment of Sara Duterte as unconstitutional. Joel Villanueva is assisting Escudero in stalling the trial. 12 justices will vote for its unconstitutionality, although eventually 13 po sila. All 12 are Rodrigo Duterte appointees. The insider said it was Bongo who managed the loyalty of these justices. Go was a beneficiary of Escudero's budget insertions. But there's a serious catch. The ponente of the decision will be Senior Associate Justice Marvic Leonen, an Aquino appointee. Escudero has promised a reward. Leonen will be President Sara Duterte's appointee as Chief Justice. At 62, Leonen still has 8 years to go before retirement. He turns 70 in 2032. Only 2 justices will dissent. Benjamin Caguioa, though nag-abstain po siya, and Raul Villanueva, the first and only appointee so far of BBM. Unfortunately, nag-concur po itong si Raul Villanueva. All this, of course, stand on a big if the info from the Supreme Court insider informer will come to pass and proven to be true. Whether the insider is telling the truth or not, the paramount response from us is vigilance. Another era of impunity may come our way, one in which the highest court of the land has become political in a hyper-partisan way. Another Duterte of the worst kind will come to power in 2028. Yan po, July 24, 2025 po yan. At dito makikita po natin na talagang talagang naplano, no? Although spekulasyon lamang po ito, pero kung pagtatagni-tagniin mo yung mga sirkumstansya, dinelay, tapos sa panahon na halos walang pasok sa Kalakang, Maynila ang ating government offices at sumagot lamang ang House of Representatives noong July 19, napakabilis na nakapag-pen ng desisyon itong si Senior Associate Justice Leonen containing 97 pages and promulgated on July 25, 2025. Na dapat nung araw na yon wala din pasok sa gobyerno kasi dineklara po ng Malacanang na walang pasok. Pero ang galing, nagkaroon ng pasok ang Korte Suprema purposely para po i-announce, gawin ang nararapat na gawin nila ayon sa kanilang paniniwala, pero kumakampi partikular kay Sara Duterte dahil ang naging desisyon ay unconstitutional ang impeachment complaint for 2 reasons. 1 year bar rule at saka violation to due process. Kita ng mga mahigpit na pumakapit sa kapangyarihan. Remember this, if money is your sole and abiding purpose, you need not even try to be human. The quickest way to riches, as we have seen, is to take shortcuts, align with the powerful, and exploit other human beings. But true achievement emanates from your knowledge and talent, coupled with a profound sense of humanity. Batch 2025, I wish each of you a happy, exciting, and meaningful future. Share your gift with others. Give your gift away with joy. Mabuhay. Maraming salamat. At sana, huwag kayong tutulad. Dito sa ating tinatalakay ngayon, balikan natin. Kasi ganito yung naging interpretasyon nitong si Chis Escudero. Pilosopo nga siya actually. Dapat daw, ang nilagay ng mga mambabatas ay ng mga gumawa ng ating konstitusyon ay immediately, not forthwith.
Senate President Cheese Escudero says if the 1987 Constitution intended for the impeachment process to begin immediately, the framers would have written, quote, immediately instead of forthwith. This in response to 1986 Philippine Constitutional Commission member Christian Monsod, who said it was shallow for Escudero to ask for more time to prepare for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Pati yung paggamit ng salitang forthwith, sana ginamit nyo na immediately. Hindi niya naman po nagawa at ginawa yon. Hindi po para sa amin na bigyang interpretasyon ng isang bagay ayon lamang sa inyong pananaw ngayon. Article 11, Section 3.4 states that, quote, trial by the Senate shall forthwith proceed once the House of Representatives sends the verified articles of impeachment. Kailangan may session po, Chairman Monsod, ang Senado at Kongreso bago kami makapag-hearing. Escudero's proposed schedule indicates the start of the trial will be on July 30 when the next Congress starts. Lahat po yan nagbago. Kasi syempre, mukhang umayo na doon sa script po nila. Ganito po kasi ang mga pangyayari dyan. Ulitin na naman natin pero kailangan po natin ulitin. Wala tayong magagawa. No? Kung hindi ulit-ulitin. At ang katotohanan, meron 3 complaint noong December 2, December 4, and December 19. At ika-4 yung February 5. Ang naging matagumpay para i-impeach itong si Vice President Sara Duterte ay ang February 5, 4th complaint kung saan lumagda po ang nasa 215 representatives, more than to the required 1/3 of at least 1/3 votes under the Constitution. And that day, tinransmit po ito ng House of Representatives to the Senate, but unfortunately, agad-agad nag-call ng adjournment itong Senado sa pangunguna syempre ng Majority Floor Leader na sinangayunan na rin ng mga kasamahan nila sa Senado. At hindi na po natuloy yung impeachment since then. Sa mga paglipas ng araw, katakot-takot na batikos ang inabot nito pong si Escudero hanggang sa paninindigan niya talaga yung kanyang posisyon na ang forthwith ay dapat merong reasonabling panahon, no? O kaya kung ginusto daw talaga ng ating mga framers ng Constitution, dapat immediately ang ginamit po nilang salita. At walang magawa ang publiko, lumipas ang mga buwan, sila rin ay nag-set ng date to June 2, pero pagdating po ng June 2, hindi po nangyari sapagkat minove po nila ito ng June 11. At dahil po sa mga pangyayari na yan, nag-alala na syempre ang minority sa Senado. At June 9, tumindig na po ito pong minority, 2 lang sila, ang dating senador na si Coco Pimentel at si Senator Risa Ontiveros. And by doing so, na accidentally trigger ang impeachment court dahil nanumpa bilang Senate President ito pong si Cheese Escudero, and kinabukasan sinabi nila na ang manunumpa naman ay ang mga senador. Pero hindi po talaga katanggap-tanggap ang mga nangyayari, partikular sa salitang forthwith. Kaya kung babalikan po natin ang nakalipas, noong June 5, 2025, nagpalabas po ng statement ang University of the Philippines College of Law. Sila ang kauna-unahang kolehiyo o universidad na tumindig dito po sa paninindigan na dapat magkaroon po ng trial forthwith. No? Kaya nga po dito sa statement na ito sa huli, nakalagay po dito ang partikular na salita, let the truth unfold, sabi po nila. We call on to the Senate of the Philippines to comply with its constitutional duty to forthwith proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Z. Duterte. And nagkaroon po ng domino effect ito. Nagsunod-sunura na, ang dami na pong mga eskwelahan, ang nagpahayag, mga organizations, and legal luminaries, experts, even ang majority po ng mga Pilipino. Talagang nanawagan po tayo na sana matuloy ang impeachment, ngunit hindi po nangyari yon dahil na rin po, syempre, sa kagustuhan ng majority ng mga senador and tinuldukan pa ng isang nakakalungkot na pangyayari ang desisyon po ng Korte Suprema. Dito po, sa susunod na video na ating pong pakikinggan, merong kasing pasaring itong si Escudero dito po sa isa sa mga framer po ng Constitution, si Attorney Monsod. Kaya dito, pakinggan po natin ang kanyang tugon sa mga pasaring na ginawa po nitong si Escudero sa kanya, no? At sa iba pang mga tumutuligsa sa naging desisyon ng korte. Kasi may mga punto na sinasabi itong si Escudero na nung hindi pa nagdedesisyon ng korte, sinasabi nyo ang Senado ang magdesisyon. Tapos ngayon nagdesisyon ng korte, kasabihin nyo naman
I'm sorry, noong hindi pa nagdidesisyon ang korte, sinasabi nyo dapat Senado ang magdesisyon. Ngayon nagdesisyon ang korte, dapat sinasabi nyo na naguluhan ako doon sa gusto kong iparating, pero pakinggan na nga lang natin si Chis Escudero. Medyo naglaps yung memory ko sa pag-aalala sa kanyang pahayag. Ito po yun eh. Let's begin this discussion. We want to get your thoughts because earlier this week here in Head Start, Senate President Francis Escudero seems to have insinuated that there were inconsistencies, in your opinion, on which court should have jurisdiction over this impeachment case. But we don't want to misquote the Senate President, so let's play ito po, yung hindi ko maalala. this video clip. Here's what he said. You were one of the controversial figures nationally with this impeachment case against the Vice President. First, I want to ask you, do you feel vindicated by the Supreme Court ruling, considering some have accused you of intentionally delaying the impeachment trial? Yes, Karen. Can I throw it back at them? 5 of the 11 orders of the Supreme Court to the House was actually the same order we gave to the House with respect to compliance with a 1-year ban. Alam mo kung ano nakakatawa? Bago tayo tumuloy sa pakikinig, ito pinagtataka ko. Is it coincidence lang ba na yung 5 sa order ng Korte Suprema ay siya ding order ng impeachment court sa House of Representatives? Naging iisa ba yung kanilang kaisipan? O naging pamantayan ba ng Korte Suprema yung posisyon ng Senado at posisyon ng mga kampo nitong si Sara Duterte? O talaga lang nagkataon lang? O meron talagang usapan, no? Yan po ang naglalaro sa aking isipan. Hindi ko sinasabing yan ang totoo. Pero ang naglalaro sa aking isipan, sabi nga ng isang abogado, dapat kapag nagkukwento ka sa panaginip na lamang, ganito na lang gawin natin para hindi tayo magkaroon ng problema. Sa aking panaginip, kahit hindi totoo, sabi sa aking panaginip, baka may sabuatan. Ito pong Korte Suprema at saka Senado, ayon sa aking panaginip. Tuloy tayo dito. Dito sa mga kritiko ng impeachment na ito na ginawa ng Senado, sabi nila noon, let me quote, for example, Chairman Monzon, sabi niya, walang kapangyarihan ng Senado magdesisyon tungkol sa 1-year ban. Wala silang pakialam dyan. Yun pala, hindi ko maalala kanina. Korte Suprema lang ang pwedeng magdesisyon kaugnay niyan. Noong nag-decide ang Supreme Court, Karen, ang panawagan ngayon ng mga taong yan, dapat Senate mag-decide, hindi ang Supreme Court. Yun, naalala ko na. Ulitin natin. Ang tagal kong iniisip yun no? Pero napakinggan nyo na, kaya tuloy na tayo. Overreach yan. The Senate can still continue. Ano ba naman yan, Karen? The rule and the law and the Constitution has to remain the same regardless of your position, regardless of who you're against. Parang makatotohanan yung sinasabi nito ni Escudero, no? The same position regardless of your position. Okay, Attorney Monsod, there you have it. Senate President Escudero saying... Ang tanong, kung si Sara Duterte kaya ang hindi pinag-uusapan dyan, kung ibang in-impeach kayang opisyal, ganito rin kaya magiging paninindigan nitong si Senate President Chis Escudero? That there were inconsistencies in your statements, your response. Well, I think he mistakenly included me there, no? Because I still believe that the Supreme Court role, for example, on the 1-year ban is still there because it's the Supreme Court who determines what we call initiative. Isingit muna natin ito. Noong July 30, 2025, may pahayag si retired Senior Associate Justice or retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. Sabi niya, the Supreme Court members are themselves impeachable officials. So they cannot be the ones to define the rules for their own possible impeachment. Bakit? Ang nangyari kasi dito mga tol, binago ng Supreme Court ngayon yung requirement, particular doon sa modality number 2, no? Kung saan at least one-third ng boto lamang ng mga House of Representative members ay automatic pwede nang idirekta sa Senado. Ngayon, binago nila yon. Hindi na pwedeng ganon. Dapat bago magbotohan, marinig muna ang panig ng respondent at possibly, baka mga impeachable officers, baka mga Supreme Court justices yan kasi impeachable officer sila at dapat dumaan pa rin daw po sa proper deliberation which is hindi naman po nakatakda sa ating saligang batas. At meron din pong
balita dito sa News 5 kung saan ang isa po sa mga kinikilalang universidad dito sa Pilipinas, partikular ito pong De La Salle University, ang kanilang Department of Political Science and Development Studies ay nagpalabas po ng pahayag. Sabi po dito, "We are told time and again they are gods and goddesses. When they hand down decisions, we are expected to obey without question. But what happens when those very decisions strip us of the only viable means of holding the highest public officials accountable? Impeachment, already a steep, near impossible climb, has now been made even more unreachable by their own ruling. We now face the alarming reality that those who are supposed to protect our rights, uphold accountability, and defend the rule of law and justice, the members of the highest court in the land, have chosen instead to weaken the public's ability to call out wrongdoing. In doing so, they undermine not just democratic checks and balances, but the very constitution they swore to uphold. For the Supreme Court, free yourselves from the pressures of the current political landscape. You have the power and duty to revisit and reverse this deeply flawed ruling, especially now that the factual basis for it has been clearly debunked. Grant the people access to the proceedings, at the very least. A live stream of the deliberation on the motion for reconsideration is the minimum owed to the public. It will not only shed light on where each justice truly stands, but also reveal just how aligned or disconnected the court is from the will of the people. Most importantly, it is a chance to begin restoring faith in the judiciary and honor the Constitution you are meant to serve. Yan po ang pahayag ng Department of Political Science and Development Studies of De La Salle University sa recent Supreme Court decisions. But take note again, kaya po nila sinasabi ito kasi meron pa pong legal remedy, particular ang House of Representatives, to file a motion for reconsideration until, I believe, August 10. But sabi nga po ni Attorney Princess Abante, dahil nga po ang August 10 ay nag-fall by Sunday, pwede silang mag-file until August 11. At kapag na-appreciate daw po ng Korte Suprema ang katotohanan dito, mababago daw po maaari ito pong kanilang naging desisyon. Kasi nagkaroon ng misrepresentation or misappreciation ng facts ayon po sa napakarami na pong nagsasalita tungkol po dito. May posibilidad ba na magbago ng posisyon pa ang Korte Suprema? Yes, there is. Sapagkat yesterday nga lamang tinalakay natin at ang daming nagalit sa akin kasi masyadong fixated ang kanilang paniniwala sa impeachment Pero totoo na meron pong motion for reconsideration granted at binago po ng Korte Suprema ang kanilang desisyon dahil ito ay mali. Ano po yon? Noong Abril 2025, ang definition po ng stockholder ay namali po nilang na-interpret. Kaya sa pamamagitan po ng motion for reconsideration ng aggrieved party noong Abril, binago po nila yan. At unfortunately, kailan lang naman nilabas? Yesterday lang, anong Friday lamang. Kaya ito po ay nabalita nung Friday lang. Pero ang punto, bakit po natin shinare yun? Na hindi po fake news sapagkat totoo namang granted ang motion for reconsideration ay para bigyan po ng idea ito pong ating mga kababayang Pilipino na there is still hope dito po sa desisyon, although unanimously, ng Korte Suprema, na kapag na-appreciate ng iba dyan, maaaring mabago po ang kanilang posisyon at baliktarin po nila ngayon ang deklarasyon ng impeachment complaint dito kay Sara Duterte ay unconstitutional. Pero, what happened kung sakasakali na ito po ay, what will happen kung sakasakali na ito pong motion for reconsideration ay hindi po mag-grant ng Korte Suprema? May mga pahayag po dyan ng iba't ibang personalidad, partikular ito pong si dating Senador Antonio Trillanes at ang kasalukuyang Congresswoman na si Leila de Lima na pwede pong i-impeach ito pong 13 justices, dahil po sa paniniwala nila ang hindi po pagkatig sa motion for reconsideration na nakabase po sa katotohanan ay pagtataksil sa tiwala na ipinagkaloob po sa kanila ng taong bayan. Betrayal of public trust. But the problem is, itong mga i-impeach kung sakasakali na justices ay sila rin ang nag-set ng rules para po sa kanilang possible impeachment. Ano ba ang magagawa natin? Wala. Kasi pag sinabi ng Korte Suprema, dapat sumunod po tayo. Though, mag-iingay tayo. Pero ang pinakamaganda dyan mga tol, kapag dumating ang punto na sila po i-impeach ng House of Representatives, meaning mag-complaint, for example, ito pong si Antonio Trillanes at i-rekomenda
ng at least isang senador sa House of Representatives, gugulo ngayon yung sinasabi nilang due process. At sila mismo malalagay doon. Bakit? Sapagkat ipapatawag sila ng Committee on Justice at doon sa Committee on Justice, pwede silang tanungin. Katulad ng pagtatanong na ginawa po nila sa House of Representatives. Nabasa nyo ba yung mga ebidensya or impeachment dito kay Sara Duterte? Sa kabilang banda, tatanungin sila ng mga kongresista ngayon. Nabasa nyo ba ang 97-page decision na ginawa nitong si Marvic Leonen? Pakinggan po natin patuloy. Ito pong si Attorney Briones. And said that when was it initiated? No, and the Supreme Court provided the basis of that, and which is correct. That it's considered initiated when it's referred to the Committee on Justice. But I disagreed with the Supreme Court when the Supreme Court start intervening into the process, because during the Constitutional Commission there was a proposal that the court should be the Supreme Court, that was proposed, but it was voted down for the reason that an impeachment is a political act. It is not ordinary judicial process. It is a political process. But there are, of course, as I said, the Supreme Court determines or is the one who defines when it's considered initiated. No, and since it is a political act, the Supreme Court should not get involved in it, except in exceptional cases, because ang problema, in-involve ng Supreme Court ang kanilang sarili dito at pinanghimasukan pa ang rules na hindi dapat silang gumagawa. Bakit kamo? Sabi nga po ni Retired Associate Justice Ascuna, sila mismo ay pwedeng isa lang bilang isang impeachable officer. At paano mangyayari na ikaw mismo ay maaaring masalang tapos ikaw ang gagawa ng rules? Di meron na kagad bias doon, di ba? Kaya dapat hindi po nakialam dito ang Korte Suprema. Kaya hindi natin masisisi. Ito pong si Secretary Larry Gadon, sasabihin ko lamang sa inyo yung kanyang naging pahayag. Korte Suprema, tuta ng mga Duterte, ayon po kay Secretary Larry Gadon. Naniniwala ba kayo, by the way, sa pahayag na Secretary Larry Gadon, mga tol? One of these days, maybe one of its members is going to be the respondent. So, and it is primarily a political act rather than a judicial process. That's the reason why we find the intervention of the Supreme Court in its ruling. For example, they want to be able to judge whether the evidence is sufficient or not. That's not the job of the Supreme Court. That is the job of the Senate during the trial. Second, like they said that the House, when it was approving the fourth complaint, for example, and discussing what it should be doing and all that, that the House should have informed the respondent so that the respondent can say her side of what was being said about her in terms of betrayal of public trust, for example. But the meeting of the House is not a hearing. It's not a hearing, and therefore there was the Vice President was not yet considered as a respondent, and yet the Supreme Court said that she should. Kaya hindi natin makuha yung logic talaga eh. Hindi pa nga respondent si Vice President Sara Duterte. Bakit ganon yung naging desisyon? Kaya nararapat lamang siguro na suportahan natin yung mga tao na naninindigan dito na i-criticize ito pong Korte Suprema. At syempre isa po dyan si dating Senador Antonio Trillanes. Nangyaring desisyon ng Korte Suprema. Okay, kayo matagal nyo nang pilit pinapapanagot itong mga Duterte. No? Ano bang basa ninyo dito sa nangyaring desisyon ng Korte Suprema? And do you think meron pa bang kinabukasan yung impeachment trial na yan? Well, una-una, very disappointed tayo, syempre, doon sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kasi, buti sana kung talagang logical siya, no?
at alam mong unbiased, pero alam natin yung circumstances leading to that Supreme Court ruling. Kasi maaga pa lang, umuugong na luto na nga daw yung desisyon. Tapos, ito na, nung lumabas eventually yung desisyon, merong factual errors. Mabigat yung factual errors na yon. Kasi naka-base yung kanilang decision to declare that impeachment complaint unconstitutional doon sa premise na ang unang dinisisyonan o ang unang dinispose ay yung first impeachment complaint. Pero maliwanag doon sa records ng House of Representatives na ang una nilang dinispose ay yung fourth impeachment complaint. Yun na nga, in-endorse na nila. At bago pa maaksyonan yung tatlong impeachment complaints, yung first, second, and third na sinasabi ng Korte Suprema, nung in-adjourn yun, na-dismiss siya, ang problema, by the time nasa Senado na physically yung fourth impeachment complaint. So may factual error doon na kailangan ma-correct. Okay. Ngayon, bakit hindi nakita ng Korte Suprema yung sinasabing facts na yan? Ayon nga po kay Secretary Larry Gadon, panood ko na po sa inyo para hindi tayo magka-problema. Hayaan natin Secretary Larry Gadon magka-problema. Joke, ito po yun, no? Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay, ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Halata kasi na itong Supreme Court. Ha? Sabi ni Larry Gadon. So, ang Korte Suprema talaga, tuta ng mga Duterte. Sinasabi ko lang yung Korte Suprema. Baka may mag-file din sa atin ng indirect contempt. Sige kayo, pasisikatin nyo ako. Pag pinailan ako ng mga tuta ng mga Duterte, ng mga vloggers at abogado ng indirect contempt, di sisikat si Tapuan. Tuloy po tayo rito sa pakikinig kay Trillanes. Yan ito nakikita natin, Christian. Magpa-file ng motion for reconsideration yung House of Representatives through the Solicitor General. So it can happen within the next few days and they have time to do that. Ngayon, aantayin yan ng Senado dapat kasi hindi naman pwede silang mag-decide to dismiss the impeachment proceedings na may pending pa na MR. What if baliktarin yun? Kahit sabihin nilang malabo yun, but still you need to do that. Ngayon, kung makita ng Korte Suprema na, ay, sorry, may factual error pala, mali. Therefore, hindi pala unconstitutional. Di, babalik tayo ulit. Back to square one tayo. Yung iba kasing mga sinabi doon nito, ni Leonen, doon sa kanyang decision, hindi dinidemand ng Constitution yun. Therefore, hindi niya masasabing unconstitutional yun kasi there is no basis to do that. Kaya ang pinakang basis ng kanyang decision ay yung 1-year ban. Kasi nauna na raw inaksyonan to, therefore, gano'n. So, yan ang mangyari. So in short, buhay pa itong impeachment trial na ito kahit medyo alanganin ang lagay but still buhay pa siya. Yun naman ang katotohanan dyan no? Sabi nga nung nagko-comment kanina, fact check. Pwede pang mag-file ng motion for reconsideration ang House of Representatives. Pero alam niyo mga tol, napaka-slim na ng hope na yun. No? Kasi unanimous talaga yung naging decision. Yung share ko po sa inyong motion for reconsideration granted, division po decision yun, Ibig sabihin, hindi po en banc. Kasi ganito ang pinagkaiba nun, ang division, 5 lang yata yung miyembro. Pagka en banc lahat, 13 justices bumoto, declaring unconstitutional. Anong meron? Supreme Court, ano pong meron? Baka totoo itong sinasabi ni Secretary Larry Gadon. Ulitin natin mga tol. Is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagtatay, ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Ganun pala. Halata. Tuta ng mga Duterte. Sabi ni Secretary Larry Gadon. With that, maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Baka tayo ma-indirect contempt. Baka matanggalan ako ng lisensya bilang criminologist. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol at hindi na muna ako magsha-shoutout. Kanina napagod ako sa kaka-shoutout po kasi may lakad lang ako, magpapapawis ako, matagal na akong hindi pinapawisan, Punta lang muna ako ng gym, papawis ng kaunti, tapos pag makauwi ng maaga, live ulit tayo mamaya. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan, tuta ng mga Duterte, sino? Bahala na kayo. Kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.